Buntag, Boss Buds. Sa mga dinadayo po si Casimiro, sana naman po mag-ano tayo pag may nararamdaman tayong kakaibang may pesting ahem na tayo, wag na po tayo maglalapit kay Casimiro. Wag na natin. Alam natin lahat na close kayo kay Casimiro. Wala na pong problema diyan eh. Pero wag naman super close na dumistansya muna kayo. Hayaan nyo lang sila mag-training. Manunood lang dapat yung papel nyo dyan. Hindi po yung sabik ba kayo sa tropa-tropa. Nagte-training, hayaan nyo po yung mga trainer, yung kanyang mga cornerman, gumawa sila ng mga plano. No? Kasi, 'di ba, nagkaroon na tayo na experience na nagkahawahan eh. Hindi po namin kayo pinagbibintangan na kayo nakahawa. Pero sana, this time, isipin nyo po yung boxer. Hindi po yung kayo na makalapit. After ng laban, pagyayakapin nyo. Wala pong problema. After ng laban, gawin nyo na lahat ng pwede nyo gawin. Pero ngayon before, madala na tayo eh. Kasi mahirap naman yan. Hindi naman kayo ang pinanunood namin. Magtapatan na tayo, hindi kayo ang pinanonood namin, si Casimiro. Yung mga prediction. Mautak yan si Ampaw kaya alas. Kaya sana, yung hinahangaan namin, alagaan nyo. Kayo, nariyan kayo. Maalagaan nyo lang siya pag lumayo kayo ng konti. Dumistansya kayo. Yeah, ganun lang yun. Sabi niya po, Boss Buds, okay lang maging mayabang. Wag lang bastos kasi lahat na nakadikit kay Cuadrolas inaaway. Baka daw bandang huli wala na siya kaibigan at yung pera niya mauubos din. Okay lang naman na maging vlogger, wag lang makialam sa buhay na may buhay. Sino, bastos ba si Casimiro? Nakasama mo yan eh. Pau, sinabi niya ba bastos si Casimiro? Bastos pala si Casimiro, bakit ka nakatagal? Di ba? Ako kung nakita kong bastos eh, hindi, kahit isang araw lang, kahit isang oras lang binastos mo ko eh, hindi na ako tatagal eh. Ilang araw kayo nagkasama ni Casimiro? Yung pala, bastos. Nakasama mo yan, Pau eh. Ibig mo sabihin, bastos si Casimiro. Nakasama mo. Ito, nagre-react lang ako kay Mr. Libres ha. Kung sinabi ni Pau yan, tanong ko lang, bakit mo sinamahan? Bastos pala. Ako isang oras ko lang. Nakita kong bastos, binabastos ako. Di, bukas wala na ako sa'yo. O maya-maya lang. Nakasama ko ng mga napakabait ni Casimiro. Hindi ako maniniwala na bastos si Casimiro kahit sino magsabi. Yung bastos, yung mga bait-baitan, pero nakatalikod kami, sinasabi sa'yo. Hindi ko sasabihin si Pau yan. Pero narinig ko yung sinabi niya. Hindi ko na lang, dahil hindi ka naman importanteng tao eh. Bakit naman kita kaya kita nyo ba, nakikisama pa ako rin sa tokmol na yan? Once na ganun, bastos pala sa tingin mo, bakit ka nakisama ng napakahabang panahon? Ako, isang beses mo lang akong binastos, hindi na ako nakisama sa'yo. Di ba? Anong tawag doon? Yun pa rin, yung BCCCP, tumagal ba ako dyan sa mga yan? Ganun lang yun. Huwag kang peke. Nababastosan ka pala eh. Namemeke ka pa.
Ano prediction mo boss sa Moreno versus Lacuna fight? Wala akong ano sa ano eh. Wala akong pakialam sa ano. Mahirap kasi sa local kung hindi ka taga Maynila. Mahirap makiramdam. Mga taga Maynila lang ang makakapagsalita niyan. May prediction sila. Mahirap yan. Pinagkikitaan si Alas kaya laging siya content. Kung bastos si Champ Ampaw kahit hanggang ngayon pinipilit mong madikit. Correct. Sabi ko naman sa komento, boss, ang lawak talaga ng isip mo, Ampaw, pero bandang huli tayo lang din laman ang sinasabi mo. Naalala niyo ba yung sinabi ni Pau na tataya siya kay Cuadrola sa early rounds? Maganda performance pero kung sa late rounds medyo dehado kay Sanchez at papanig. Kasi si Pau, meski sa prediction niya, pleaser kasi. Pleaser kasi si Pau, piniplease niya lahat eh. Piniplease niya yung mga makakasimero, piniplease niya yung mga anti-kasimero. Kaya yan yung nangyari sa channel niya. Ano ba fearless prediction mo, Cuadrolas Sanchez? Cuadrolas by knockout. Yan. Nagtanong nga yan si Poknat doon sa pinupuri mong mga nag-play-by-play ng basketball. Sinabi niya, tama daw sinabi mo. Parang natameme si Pau. Boss Buds, di natuloy, Hindi ko naintindihan to, mad scientist. Boss Buds, di natuloy yung laban ni Pacquiao doon sa Thailand martial arts. Sino ba yung nakalimutan ko na rin eh. Ang naalala ko na to, hindi ko na naalala kung sino yun. Idol Boss Buds, yan. Buakaw, wala, hindi natuloy. Hindi natin alam kung bakit. Mukhang malakas sumuntok yun, you know? Mahirap ang mga taong pleaser, hindi na nagpapakatotoo. Piniplease niya lahat eh. Lahat sa kanya pwede. Kaya laging nag-iisip, ano yung sasabihin, yung makaka-please ba to? Mahirap yung ganun. Kung ayaw sa'yo, ayaw sa'yo. Ba't mo magpipilitan yung ayaw sa'yo? Kung ayaw sa'yo ng mga tao, ayaw sa'yo. Kahit masuhin mo daw pagmumukha nun, nakakaawa lang yung masasaktan. Boss Bad, sa live lang ganyan si Ampaw pero gigil na yan, lumapit kay Alas. Pero gigil na yan, lumapit kay Alas. Talaga naman eh. Ako naawa ako sa kanya eh. Kumakain kami ni Cuadro Alas eh. Di ba magkatabi kami nung huli doon sa may Ilorde. Nag-aano ng interview. Di ba yung interview para sa lahat, nakapagtanong na siya, sinagot naman siya. Gusto niya pa, may solo lagi. Tapos tinanggihan siya. Naawa ko. Kaya for content lang naman ang gusto niya. Kaya pinag-content ko na. Ano yung nabagbag yung damdamin ko. Kahit papano, di ba? Naglakas loob ka kahit hindi ka na pinagsasalitaan ka na ayaw na namin sa'yo. Nakakaawa kasi mga taong ganun. Pinagsabihan ka na. Ako may pakiramdam ako pag ayaw mo sa akin, di wag. Bakit ko pagpipilitan yung sarili ko? Sanda na, magsimula na tayo. Kita nyo, hindi pa tayo nagsisimula niyan, lagay na yan. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badaratlis Boxing. Pag-usapan natin yan, fearless prediction natin kay Beterbiev versus Bivol. Napakaganda pong laban, no? Halos kasabay. Hindi ko lang alam kung anong oras ang sa Saudi nito. At syempre, yung mga walang katapusan na pagmamarunong tungkol sa kondisyon ni Cuadro Alas. Lahat na lang ng tao may sinasabi tungkol sa kondisyon,
Lahat ng tao may sinasabi tungkol sa karir at pati sa buhay, no? Sana pinayuhan niyo si Navarrete nung araw. Pinayuhan niyo si Espinosa at yung mga iba pang boksingero. Kung sino yung isa sa mga pinakamatagumpay, no? Career-wise, money-wise. Yun pang balak-balak niyong pagpayuhan ng mga tungkol sa buhay. Ito lang payo ko sa inyo. Mamaya na. Para hindi tayo mabitin. Beterbiev versus Bivol kanina. Gigil na gigil si Beterbiev, no? Na kasi ginagalit siya nung yung host tsaka nung ni Eddie Hearn. Alam niyo lalo ko na-realize tahimik lang si Bivol, no? At tinitignan ko yung mga knockout at saka yung height nila. Totoo naman na yung height talagang ang laki ng diferensya nung height ni Bivol. Si Bivol nakilala lang natin kay Canelo. Hindi ko napapanood laban niya. Pero si Beterbiev ang sikat kasi sa light heavyweight. Biruin mo, lahat ng laban niya knockout. So knockout artist talaga, walang problema. Si Bivol, alam natin na pinanalo niya kay Canelo decision. Pero, eto yung pero dun yung mga later rounds, tinatalaban siya ng mga suntok ng mas maliit na si Canelo Alvarez. Imagine niyo akala ko sobrang tangkad ni Bivol, no? Pag sukatan na sila, buhok lang ni Bivol yung mas matangkad kaysa kay Beterbiev. So sa isip-isip ko, kung sa maliit na si Canelo, tinatalaban ng suntok to, paano pa kay Beterbiev? Kaya ako mas lalo ko, fearless prediction ko, dyan sa laban na yan, napakaganda. Tapos gigil. Alam niyo itsura nila nung nagharap, yung nag-face off sila. Di parehong Russian yan. Tapos yung nakaharap na sila sa camera pareho, putya may sinasabi sa sarili. Parang si Beterbiev parang mental case Yung tingin ko hindi siya normal. Yung inaano niya sarili niya, panoorin niyo pagkatapos ng face-off, tapos nakaharap sila, kinakausap niya yung sarili niya. No? Pag ganyan yung tao, sabi ko parang si Valerio yan. Naalala niyo si Valerio, yung tinatapat kaya pala ito kakuputya, kaya pala lahat to. Lahat ng kalaban nito bagsak, no? Kasi ibang uri ng nilalang. Parang pag yung mga tao ganun, hindi yung confident na yung ganun, hindi. Yung talagang tahimik lang siya, tapos nakatabingi lang na ganun, tapos may sinasabi. Kahit po sabihin yung mantra yun, pinapasok nun sa utak niya, natatalunin ko to. Pababagsakin ko to within 6 rounds. Yung mga taong kinakausap ang sarili, grabe focus niyan. Yan talaga kasi hindi po normal. Kumbaga hindi siya normal na yung boxer na nag-iisip ng mga gagawin, hindi. Hindi lang siya nag-iisip, yung parang para ka nanood ng mga yung sa Game of Thrones no, yung baldado na nakakakita ng future, gano'n, kinakausap yung sarili niya sa future. Putya, gano'n yung nakita ko kay Beterbiev. Sobrang focus na nawala na ng na hindi na siya normal mag-isip. Talagang lang, bumubulong-bulong lang sa sarili. Walang kausap Walang kausap, bumubulong. Putya, ibang klase yun. Yun talaga ang totoong, sabi ko, hindi mo kayang talunin kung ang mental niya ganun. Yung out of this world na wala na sa mundo yung utak niya, nagsasalita mag-isa, mahirap pong talunin yun. Ang lakas sumuntok niya ni Beterbiev. Nung una, inaano ko yung edad pero
sabi ko, putya, hindi magma-matter yung edad kung kasi last na mawawala sa'yo yung power, eh. Ang unang nawawala sa boksingero speed. Hindi niya naman kinakailangan speed kay Bivol, eh. Tsaka yung reflex ni Beterbiev, puta magaling umilag, eh. Hindi po yan pangkaraniwang boksingero na basta yung ano lang, yung lakas-lakas lang tapos tinatamaan. Magaling yung reflex niya. Paano nga may bulong? Yun po yun, baka mangkukulam yan. Out of this world. Orasyon. Ayun, yun siguro tamang termino doon, may orasyon. Basta ayan ninyo, panoorin nyo. Ngayon lang ako nakakita ng boxer na gano'n. Eh. Yung ibang boxer, pagharap sa camera, me, number one! Ganon siya, hindi. Bumubulong lang. Katabingin gano'n. No? Parang yung mga, yung mga, yung mass murderer. Ganon yung itsura ni Beterbiev. Si, parang nawalan ng kaluluwa nung nakipagtitigan kay Beterbiev. Kaya sabi ko, titigan pa lang, talo na to si Bivol. Yari ito bukas o sa Sabado. Okay. Tinatamaan si Bivol, eh. Nung bandang huli, tinatamaan na siya ni Canelo, eh. At nasasaktan siya. Umamin nga na nasaktan siya kay Canelo, eh. Palakasan ng suntok, putya, anytime kay Beterbiev ako kaysa kay Canelo, di ba? Mas malakas talaga. Itsura pa lang, mas malakas ng sumuntok, eh. Okay, punta na po tayo rito kay Casimero. Good luck, no, Cuadro Alas. Alam natin na wala ka nang kinakailangang i-prove, no? Hindi katulad ng mga to, hanap pa ng hanap sa'yo. Hanap pa ng hanap sa'yo ng mga kondisyon-kondisyon. Nagbibigay kayo ng kondisyon sa panalo ni Cuadro Alas. Ang dami nyo, pati mga personal na buhay, yung mga mangyayari pa sa kanya, mauubos ang kwalta. Wala kayong pakialam. Kung ano mangyari dyan. Tayo, fan lang ng boxing. Putya, gusto nyo. Ito lang payo ko sa mga mahihilig magpayo. No? Boxer sila, eh. Buhay nila yan. Diba? Buhay nila yan, alam nila gagawin. Ito na lang payo ko sa'yo, Poknat. Vlogger ka. Payuhan mo sarili mo, paano ka kikita muli sa pagbablog. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Kasi hindi na kita papayuhan. Hindi ka nakikinig. Lagi kami salag. Di ba? O, eto lang. Eto na lang ang payo ko sa'yo. Hayaan mo yung boxing sa mga boksingero, sa mga trainer, sa mga manager, no? Sa mga promoter. Ikaw, payuhan mo yung sarili mo, paano ako kikita sa pagbablog. Dahil vlogger ako. O, yun ang katotohanan. Paano ako muling kikita sa aking pagbablog? Kung hindi na ako kumikita sa pagbablog ko, bakit pa ako narito? Panahon na ba para maghanap ako ng trabaho? Pareho tayong full-time vlogger, di ba? Ako may sabulong ako, eh. Nakita nyo ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Total, mahihilig kayong magpayo sa mga bagay na wala naman kayo talagang alam. Oo, wala kang alam. Kung may alam ka, di nag-training ka na sana. Ako wala akong alam sa pagtitrain, wala akong alam paano manalo sa boxing. Pero marunong ako manood. Nakapagsuot lang kayo ng gloves, kala nyo, putya, naghamon na kayo. Pag susuot nyo pa lang ng gloves, alam mo na kagad na banban ka, eh. Payo ka ng payo kala Casimero sa mga world champion. Payuhan mo sarili mo. Paano ko kikita sa pagbablog? Yun ang ipayo mo. Yung iba nagbablog,
6 na oras, 8 oras, tambayan lang nila yung pagba-vlogging, hindi sila kumikita. Yan ba naman 30 nanonood, 80 nanonood. Eto nga sa'kin 133 nanonood, akala mo ba may kita 'to? Gusto ko lang mang-asar. Gusto ko lang mapahinga sa politics. Hindi naman kumikita yan, eh. Yung ganyang live, 136 nanonood. Walang kita yan. Kaya, yun yung ipayo mo. Total mahilig kang payuhan mo sarili mo. As a vlogger, paano pa ako kikita sa pagbablog? Tama na yung mga projection na ikaw ang pinakamalaking vlogger. Tigil-tigilan na natin yung mga kalokohang ito. Magtapat tayo sa ating mga sarili. Yung mga ganyan lang ang nanonood sa atin, 132. Wala tayong kinikita niyan. Kasama ko. 132 nanonood, walang kita yan. Consistent ka dyan. 1,000, 2,000 manonood. Ayun ang ipayo mo. Paano ako kikita? Okay? Mga idol, magpakape naman kayo.